Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo mga chikoy, at nagbabalik na naman tayo sa isang video na kung saan i-benchmark natin or i-measure natin yung FPS ng mga bawat game na lalaruin ko sa bagong computer natin, which is yung binili ko na Asus ROG na setup. Kung gusto nyo siyang panoorin, click nyo lang na may link description sa baba o kaya dito sa itaas na ito. So yeah, mga susubukan natin mga game dito ay walang iba kundi ang Call of Duty Black Ops, Valorant, Minecraft RTX, and Call of Duty Remastered. So yun yung mga titignan lalaruin natin dito sa game na ito. And tignan natin kung ano yung performance niya, kung ano yung takbo mismo ng game sa desktop na to. And yung GPU natin ay walang iba kundi ang Asus RTX ROG Strix 3070 8GB gaming. Itong GPU na to, ito mismo yung pinakamagandang mga GPU in the market ngayon. Kasi papansin nyo, sila yung pinaka-latest generation, yung 3000 series. And ang gamit naman nating motherboard ay walang iba kundi ang Asus ROG Strix Z490E Gaming. At yun namang motherboard na yun ay maganda rin ng mga features niya. You can check na mismo yung nag-build ako ng computer for more information dito sa taas na ito. Itong GPU na to ay meron 2 9-slot design na kung saan ay marami siyang ports sa likod natin, kung kapansin ninyo. Meron tayong dalawang HDMI and 3 display port, which is very handy. Lalo na kung sabihin natin ay maglalagay ka ng VR o kaya sabihin natin balak mo magsaksak pa ng ibang mga display para di sa graphics card na to. And yung build quality guys, solid yung build quality nito. Kasi kung mapansin nyo, like ang bigat niya, okay? Sobrang bigat. Like, hindi mo maiisip na ganito pala kabigat yung mga components ng mga computer ngayon. Mas malaki pa sa ulo ko eh. Ito pala ang GPU na to ay meron siyang axial fan design or tech design na kung saan ay pwede nyong ayusin or i-baguhin yung rotation ng ating fan. Meron itong super alloy power na kung saan yung mga chokes niya ay aluminum, pati yung mga capacitors niya meron siyang mga solid polymer na mga capacitors. And meron din siyang array of high power stages. Itong GPU na to may features na Nvidia Ampere Streaming Multiprocessing or Multiprocessor more likely. Which is may sabihin maganda yung mga building blocks niya and the most fastest and efficient GPU right now in the market, in the world more likely. Also, na-improve na mismo yung power efficiency niya and makukuha nyo na ng times 2 yung 32 FP nito sa mga nakaraan na card. Meron tong 3rd generation tensor cores, makukuha nyo mismo yung 2 times na throughput with structural sparsity and advanced AI algorithm as DLSS. At supported na niya ang 8K resolution. Yung pinaka-full specification nito ay nasa description natin, okay? So, itest na natin to. Huwag na tayong padalas-dalas pa. Tignan natin, i-benchmark na natin to. Tignan natin kung gaano kainit at paano to mag-perform in 1080p and 1440p na gameplay with RTX mode, more likely. Okay? So, let's go na! Simulan natin. Okay, right now, nandito tayo sa Windows 10 beta mismo ng Minecraft or Bedrock Edition at susubukan natin ang RTX sa Minecraft na ito. Dahil since na itong GPU natin ay RTX 3070, sigurado ako supported niya mismo ang ray tracing. So, doon na i-check natin ngayon ang game nito. Bali ngayon, lalaruin muna natin siya. Then after na, i-compare natin siya kapag naka-RTX on and naka-RTX off. Okay? Tignan natin kung ano mukha nating result. So, mag-play beta tayo. Lalaruin ko yung sa mapa na The Observer RTX. Okay? Makikita yung sa pinakakaliwa mismo ng screen, sa pinakataas. Naka-display mismo ang ating GPU temperature, usage, at saka CPU temperature and usage mismo niya. And at the same time, kasama rin ang RAM and frame rate. Para makita natin kung gaano kalaki or tinitake niya mismong power para sa natin kapag gamit natin yung system na to. The lower yung temperature tsaka usage, the much better. And so RAM naman natin, ganun din siya. And then yung frame rate natin, mas mataas yan, mas maganda. Okay, so ito tayo sa pinaka-R natin. So napapansin ko ngayon, hindi ako gumagalaw. Tumatakbo tayo ng 115 FPS. So, ang settings natin ay kung naka-video tayo, ang settings natin nasa 16 chunks tayo. Naka-on lahat ng ating settings, naka-fancy lahat 'yan, beautiful sky, etc. And tayo ngayon ay nasa screen of 1440p. Okay? I see a lot of massive improvements kasi nung dating hindi pa ako or mahina pa yung card ko, 2060 lang. Hindi ako lumalagpas sa 60 FPS but right now, 111 FPS tayo in 1440p resolution ha. Itong video na to 1440p ito pag tiligyan yung settings sa video. Look at the bending. Ang angas pag may salamin no. Yo! Dude, yung RTX ngayon is so different back then no? Like what the heck? This isn't Minecraft anymore, parang ganun yung lumalabas eh. So, holy freak! Look at that! God damn! Tignan nyo yung tignan nyo yung reflection, no?
Yo, look at the detail! Tingnan may ilaw kung paano mag-project yung ilaw. Oh my god, parang gusto kong pumasok yan. Parang gusto kong kagatin itong mga to. Pucha, parang sap kagatin itong mga to. Parang jelly or some sort. So right now, we still above 100 FPS and I'm not gonna lie, this is pretty good FPS na para laruin yung game na to. GPU temperature natin 70 Celsius lang, sarado. And CPU temperature natin 60 lang, 61. And gumagalaw. Kasi yung usage ng GPU natin nasa 99%. So kinakuha niya lahat yung power ng GPU natin. And buti nakakapag-record ako na maayos. Dude, look at this! Damn! Oh my god! Dude, what the heck, dude? Paano to? Paano ginawa? Glass lang ba yan? Or some sort? Tapos may ano sa gilid? Oh my god! This is good. This is great. Minecraft is great na. Is this amazing? Okay, medyo tumaas yung RAM usage natin. Alam mo kung ganito lang yung real life? I'm not gonna lie. Dito na ako titira. Oh no! We? Yo, that was cool. Ang angas nun. Oh my god! You're kidding, right? Oh my god. Medyo malabo siya kasi may glass. But look at the glass, man. Pati naman paano siya mag-luminate sa sa kabila or sa view. Oh my, oh god, damn. Is this birch? Ang ganda ng birch, man. Sorry. So yeah, pakita ko na sa inyo kung ano yung pinag-difference ng RTX sa wala. RTX on tsaka off. Very nice, ang ganda nitong ang ganda ng grabe. Okay guys, next up naman dito ay yung 1080p mismo na gameplay. And sa napapansin ko, yung GPU temperature natin ay nakastay lang into 63% or hindi siya bababa ng 60%. While yung GPU usage natin ay nag-bounce back from 86 to 91 usage natin. At yung VRAM naman natin, tumataas lang siya ng 3000 megabytes or 3 gigabytes mismo yan. And ang CPU temperature natin, hindi naman gano'ng kainit. Sakto lang siya, nasa middle lang siya mismo, around 55 to 64 na temperature. Yung CPU usage naman natin hindi gano'ng kataas, same pa rin siya parang katulad ng dati lang. And yung RAM natin ay bumaba din mismo ang usage since na binabaan natin yung resolution mismo natin. And yung frame rate natin, nakastack lang tayo ng 144 FPS since na yung refresh rate natin ay nasa 144 lang. So yun yung napapansin ko so far and playable siya 1080p or 1440p. Okay, so next time laruin natin mismo yung Valorant. Tayo ay tumatakbo sa 144 FPS and ang settings natin dito, lahat tayo ay naka-max. Kung sa papansin nyo, magpunta ako ng video, graphics quality, lahat to naka-max, okay? Hindi ko lang inan yung VSync pati yung VidgeNet kasi hindi ko naman yung VidgeNet pa tawag dun. Pucha, hindi ko alam. Para at yan naka-on. So siguro sa ear natin, improve pa natin yung yung experimental sharpening and yung improved clarity natin. On din natin yan. Naka-max din yung natin, yung filtering natin. So lahat yan naka-max. Wala nang iba pa. Ang max FPS natin is 144. So ilalagay ko to sa 166 kasi yun yung resolution mismo ng aking monitor. Dapat kasi pantay mismo ng FPS ng game yung refresh rate natin. Kasi kung di makakita tayo ng screen tearing. Pero dahil meron din tayong Nvidia G-Sync na naka-enable, ang mangyayari ngayon ay ina-adjust na lang niya yung refresh rate ng monitor natin sa kung ano nakikita mismo sa game or ano FPS ng game natin. So syempre naka-on din sa akin dito itong Nvidia Reflex Low Latency. Naka-on and boost yan para makakuha natin yung pinaka-advantage mismo ng GPU natin. Gumagana to sa mga 900 series mismo ng mga GPU na Nvidia. Okay, play natin to. Mag-spike rush lang tayo. Mabilisan na game lang tayo. Subukan natin tong game na to. So right now, we are running at 166 FPS. Pero subukan na natin i-off yung mga limit ng natin. So right now, we are running at 460 FPS sa Valorant. God damn! Wag kayo. Wala pa sa 100% yung GPU ko. Tandaan nyo itong gameplay natin is 1440p. So medyo mataas yung resolution na yun. Kumpara nyo sa 1080p lang na mostly mga monitor. So subukan ko ito na lang yung nilaro ko dati. Si Phoenix. As you can see, yung natin, yung VRAM mismo ng GPU natin is wala pa sa kalahati. And yung GPU temperature natin 70 lang. Hindi naman gano'ng kabad yun. CPU temperature natin 68. Ayan, 68. Hindi naman gano'ng kataas. Ang Valorant, wala na pa naman silang RTX mode. So, this is all about benchmarking naman sa Valorant. Kasi next natin dito, meron na mismong RTX yung mga ibang game. Think you can keep up? Who am I kidding? You know you can't keep up. Okay, so subukan natin to. Tignan natin kung meron dito. Going up.
Okay, patay isa. Good. Careful now. Just in case lang. B. Hindi, punta na ako ng B. Sige, subukan natin pumunta sa B. Last player standing. Oh, goddamn. Sorry, di ako masyado naglalaro ng game na to. Careful now. Stealing sight. Get out of my way! Kaya naman. Wala naman. Tara. Defuse yun na! Hindi na patagalin. Bato mo ka to? And they tried. Was that important? Grabe naman makabaril to. Sampaling kita eh. So far, ang smooth ng game natin. Walang screen tearing, walang ano. It's all good. Everything is good. Legit. As in. Fire in the hole! Careful now. Hayop. Oh, meron dito. Sorry, bro. Last player standing. Akala ko ba hindi na mag-spawn to? Bakit nandito ha? Defenders win. Well, that is cool. Okay, well, it's good. Okay, hindi wala naman siyang problem. Maganda yung takbo ng game natin. Okay, next up naman, subukan naman natin yung system natin sa Call of Duty Modern Warfare Remastered. So, mapapansin nyo, pag punta tayo ng campaign at punta tayo ng option natin dito sa graphics, lahat to ay naka-enable at naka-high sa lahat. So, mapapansin nyo, ang ating gamit mo ay yung RTX 3070 and lahat yan ay pretty much naka-on lahat. But dito kasi sa menu kasi naka 60 FPS lang tayo, pero pag sa game ay siguro probably doon siya mag-indicate kung ilan. Pero lahat yan mismo ay naka-on lahat and naka-maximum. So tara, mag-start na tayo. Sa na mission natin, pero tayo ng pinaka-unang mission. So itong game na to malakas kumain sa VRAM tsaka sa RAM. My God, na-miss ko yung na-miss ko sila guys. Hayop. Soap McTobish. Siya si Soap. Kasi, na-miss ko si Ghost tsaka si ano. Alam mo kung nasundan mo talaga yung yung storya nitong game na to, talagang maano guys. Okay, ito na. Let's go. Oh my God. So sa 1440p na gameplay natin, we're getting a solid 65 to 60 na FPS, which is kinda nice kahit paano. Okay, so mapapansin nyo, ang dami nagbago sa game, lalo na yung style ng yung dynamic lighting natin dito. Which is yun talaga yung ng game na to. Target while aiming down the sights. Now I'm going to block the targets with a sheet of plywood. Bullets will penetrate thin, weak materials like wood, plaster, and sheet metal. I want you to shoot the targets through the wood. Okay. Good. Okay, good. So itong game na to, ang taas niya sa RAM tsaka sa GPU. Damn. As fast as you can. Okay. Good job, mate. Angas. Now go get a sidearm from the armory. Baseplate, this is Hammer 2-4. We have visual on the target. Whoa! 60 seconds. Copy 2-4. Damn! Look at the quality, man. 30 seconds, going dark. Grabe, ang laki ng pinagbago nila. Okay. Lost cool. Hallway, clear. Angas. Dude, look at the quality. Jeez, ang laki ng pinagbago. Ngayon, this time subukan natin yung 1920x20 na resolution dito sa game na to. Okay, so kaya papala tayo ng 100 frames dito ngayon with the same settings. Kinda nice, to be honest. Oh, damn! Look at that fire! Ang angas. Okay.
So papansin nyo nga lang, medyo mababa nga, medyo ano nga lang yung quality kasi yung video na to is 1440p pero yung game natin is sa 1080p, so medyo mababa yung natin. Okay, so yun ang ating yun ang ating mismo sa pinaka sa game mismo kung saan ay kapag nilaro natin siya into 1080p. So yun yung benchmark natin and yung status ng game kapag nilaro natin siya in 1440p and sa 1080p. This time, tignan natin anong itsura naman kapag naka-RTX on at naka-RTX off, okay? So yeah, let's try natin yun. Let's go. So, papakita ko na sa inyo. Additionally guys, meron tinatawag na Nvidia Reflex na kung saan ito ay isang technology that game developers can use or us gamers to reduce your system latency and improve your experience in-game. Sa madaling salita, kapag naka-on to at pag bindo tayo sa mouse natin ay marireduce yung latency ng pag-click or pag-receive mismo ng signal ng mouse or keyboard natin sa game. Para magamit ninyo, tignan nyo muna kung ano yung mga supported na game para sa Nvidia Reflex and then i-turn nyo on nyo lang siya sa settings. Okay guys, so yun mismo ang ating benchmark at pinakita ko na rin mismo sa inyo kung ano itsura mismo ng RTX on and off mismo ng bawat game sa setup ko na RTX 3070 tsaka Intel Core i7-10700K mismo na system spec. Gusto nyo lang at i-check yung information na computer spec ko, nandiyan yan sa description kasama na rin ng mga link na kung saan kayo makakabili mismo ng mga computer parts na meron ako. So kung sakaling gusto nyo mismo kung gusto nyo mismo bilhin yung setup ko or at the same time gusto nyong makuha yung same performance ng computer ko, check nyo na yung link in the description. Meron din kasing promo sa Asus para sa inyo. Okay? Yun lang. Thank you so much. Ingat kayo palagi. And as always, huwag kayo labas na labas. Alright tayo dyan. Thank you so much for panonood ng video na to. Thank you so much Asus, Intel, and Nvidia for making this video again possible. Yun lang. Alright tayo dyan. Check nyo pala yung Facebook page. Meron pala akong pinost about this sa computer. Okay? Yun lang. Alright tayo dyan.